Praise God. Amen. Hallelujah. Magandang hapon po. Samahan niyo po ako sa ating random live ngayon. At paano po ba ito isi-share? Samahan niyo po ako yung mga walang ginagawa sa inyo. Samahan niyo po ako at tayo po ay magdagdagan ng kaalaman, mga updates na galing sa Biblia kasi yung update sa Biblia ang pinakamahalaga. Hello, samahan niyo po ako. At pakishare po natin paano ba natin isi-share itong mga ganito para marami tayong kasama. Amen. Parang mga nagkakainan ng mga kapatid. Ano? Tapos na po ba kayo magkainan? Hallelujah. Samahan niyo po ako. Tayo ay mag-random live at maganda ang pag-usapan natin ngayon. Dahil maganda ang mga nangyayari ngayong balita. Hallelujah. Paano ba i-share ito mga kapatid? Hindi ko siya ma-i-share. So, salamat po. Sino po yung kasama natin dyan? Paano ko ito i-share? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. I-share natin ang mga patungkol kay Jesus sa mga nangyayari sa mundo. Mga kung ano-ano nangyayari. Kaganapan sa mundong ito. Magandang gabi po. Sino po yan? Yung mga wala pong ginagawa dyan, sumama po kayo. Samahan niyo po ako. At maganda ang pag-usapan natin ngayon. Amen. Samahan niyo po ako, mga kapatid. Habang tayo ay pwede pang magsipag live. Amen. At salamat po. I-share muna natin ito. At na tayo ay may kasama. Kahit paano may kausap naman ako. Amen. At yung mga wala pong ginagawa, samahan niyo po ako. At nang tayo ay madagdagan ang kaalaman. Amen. Yung iba yata mga kumakain eh. Hallelujah. So, salamat po. Salamat po sa mga sumasama. At magandang ating pag-usapan ngayon. Amen. Puri ng Panginoon. Hello, magandang gabi. Sino po yan? Yung kasama ko dyan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, magandang tanghali po. Maganda nga po na mamaya ang kain ko. Hallelujah, mamaya ang kain. Hallelujah. Samahan niyo po ako. Praise the Lord. Maganda ang ating pag-usapan ngayon. Ayan. At para tayo ay maging aware to sa nangyayari sa mundo. Amen. Okay. Ayan. So, sino po yan? Magandang gabi po, Sister Raina May. Salamat sa pagsama mo. Pakishare po natin at tayo ay maganda ang pag-uusapan ngayon. Hallelujah. Bago tayo mamaya kakain. Hallelujah. Salamat po. Isinishare ko lang doon sa iba pa. Sa iba pang page para at least alam natin. Parating natin tandaan, sabi doon, the truth set us free. Ang katotohanan ay masakit pero doon tayo lalaya. Amen. Kaya share po natin para may kaalaman din po. So magandang tanghali po. Hapon na po pala, Sister Marisa. Maganda po ba ang inyong mga signal dyan? Maganda po ba ang signal? Mamaya po ako kakain. Nagtanghalian ako yung anong oras na? Mga 9:30 na yata yun eh. Kaya tayo mag-usap ngayong umaga na to. So purihin ang Panginoon na tayo malaya pa na anong tawag dyan? Random. Amen. So, purihin ang Panginoon. Yes, malinaw po. Yes, salamat Panginoon. Alright, tayo po'y mag-uumpisa na. Samahan niyo po ako. Salamat po. Ay, salamat Lord at gumagana. So, kaya po ako na mamaya ang kain, naalala ko tuloy yung ang daming, alam niyo po ba na nanonood ako ng mga video ng mga nag-vlog, ay, ang sinasabi, ay daw nangyari doon sa, yung sabi na yung issue, ano ba po yung issue?
inabangan yung October 4, may mga 11 pa naman na 24. Ano daw nangyari? Kasi po yung iba, di ba yung mga cellphone binalot ng foil. Tapos ano pa po, ano pa, yung mga cellphone natin, pinatay ang ganito, pinagatay ang ganon. So maraming nagtatanong at maraming nangungutya, ay ano daw ang nangyari? Nasaan daw yung mga, ano daw ang kinahinatnan? Pero sa isang banda, mga kapatid sa pananampalataya, ano po, ay manalangin muna tayo at nasamahan tayo ng banal na espiritu. Amen. Bago tayo mag-usap, maganda pag-usapan natin ngayon. Hallelujah. Samahan niyo po muna ako. Pakisal niyo po. Hallelujah. Tayo naman po sumusubaybay din. Ako'y nanonood din po ng mga iba-ibang vlog at aking kinukuha, pinupulot yung matututunan ko. Hallelujah. So, samahan niyo muna ako. Ama, sa pangalan so salamat po sa umagang ito na may kalayaan pa kami na makapag-share ng mga updates, yung mga nangyayari, maging biblical truth, o ano pa man na napapanood namin, nakikita namin sa mundong ito. Holy Spirit, be with us. Ikaw po ang magbigay sa akin ng kaalaman kung ano po yung ma-share natin para lumakas sa mga kapatiran at ano rin po yung mapupulot nating aral doon sa mga video na napukuha natin, nabablog para naman dagdag kaalaman. Salamat po, ikaw pang mataas. Holy Spirit, be with us. You are the great teacher. Samahan po ako upang ang mga kapatid ko, pati mga kapatid ko sa pananampalataya, ay lalo kaming magpalakasan, lalo na sa ganitong huling panahon na end times. Tulungan po ako, ikaw po makita. Holy Spirit, you are the great teacher. Be the one who teach us right now. In Jesus' name, Amen. Bakit napakahalaga po ng banal na espiritu? Ay kasi po, pag wala yung banal na espiritu sa ating buhay, ay wala po tayong saysay ang pinaggagawa. Amen. So magandang hapon po. Anong oras na? Parang anong oras na? Tingnan ko nga ang oras. 12:30. Kumain na po ba kayo o kumakain pa lang po kayo? Amen. Ayan. So magandang hapon po, Sister Marisa Kapitin. Magandang tanghali po sa inyo. Sino po yan? Pagpalang hapon po, Sister O. Ano yon? OL o Joel? Hello. Magandang hapon po. Workers of God Truth, sino po yan? Sino pong sama sa akin dyan? Shalom, Pastor Mariel at mga kapatid kay Kristo. Gandang hapon, Sister Raina May. Gandang gabi po. At sino pa yung kasama natin dyan? Salamat. Hindi ko po kayo makita. Pero salamat po sa 8 na kasama ko ngayon. At least, yung mga matututunan natin ngayon, pwede nating i-share sa ating kapwa. Hallelujah. Yun lang naman yun eh. Ay, Sister Ruth, pwede kang pumasok pag ikay walang ginagawa. Pag-usapan natin yung rapture. May napulot kasi akong may mga nakita akong video at tapos ay meron pang nawawala. Kaya pag-usapan natin yun. Amen. Hallelujah, Sister Ruth, maya-maya pumasok ka kapag wala ka pong trabaho. So, tayo muna yung mag-greetings. Magandang tanghali po, Luzon, Visayas at Mindanao. Yung mga kapatid natin dyan na body of Christ, basta body of Christ, tayo magkakapatid kay Kristo. Basta may Kristo ka at naniniwala tayo na may rapture, di tayo ay body of Christ. Amen. Hallelujah po rin ang Panginoon. Last po, naglalas daw Sister Marisa. Sige lang, kain habang ganon-ganon. Hallelujah. Magandang tanghali, Graciela Biliasa. Salamat po. Magandang tanghali po, Pas Mariel at sa mga kapatid. O, Sister Naomi, wala kang ginagawa dyan, akit ka dito. Magandang hapon po. Salamat po sa mga prayer request nyo na pinapakinggan ng Lord. Salamat po sa bayan ni Sister Naomi na ginagamit siya sa mga school. Go lang, kapatid, habang pwede pa tayong magamit sa mga school. Amen? Go lang, yung mga nagpipiding program, yung mga nagmi-mission, go lang. Habang tayo malaya pa, tayo nakakagalaw, go lang. Habang may chance pa tayo at may time. Amen? Purihin ang Panginoon. So, ang ating pag-usapan ngayon ay sa Mateo. Tama po ba? Mateo, yung mga about sa Mateo 24 at saka sa rapture. Kasi nga po, meron akong nakita kanina doon sa video, ipapakita ko po. At mag-comment po kayo kung ano yung mga pwede nyong i-comment. So, ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa sa pagdagit. Kasi, kapag sinabi mong rapture, ayaw maniwala ng iba. Kasi nga, kung hahanapin natin sa Biblia yung salitang rapture, ay hindi nga po naman makikita. At ang nakalagay dun sa unang Thessalonica 4:17, ang mga makikita natin dun ay
in second. Tama po ba? Sa biglang kisap ay mawawala yung mga mananampalataya. Amen? Tama po ba? Basahin nga po muna natin yung unang Tesalonica 4:17 para po yun yung ating pinaka-konteksto sa hapong ito para hindi tayo maligaw naman. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Sabi po doon sa unang Tesalonica, ayan, a blink of an eye. Doon kasi kinuha yung salitang rapture na maraming tao na hindi maniwala sa rapture. Yan ay nakasulat doon, a blink of an eye. So matatakpuan yun sa unang, hanapin natin. Hindi ko naisulat, kaya naghanap tayo. Unang Tesalonica, First Tesalonica, basahin po natin yan. Yes, tama kapatid, yung blink kung ay isang kisap. Ayan, ang bilis na isang kisap ng mata. Hinahanap ko yung Thessalonian. Isang kisap ng mata. At yung mga nauna sa atin, doon po kinuha yung blink, yung salitang rapture. Ano po? Hindi ko tuloy makita yung First Thessalonian kung nasaan na. Pag nasa harap tayo ng ganito, nakaka-tense din. Holy Spirit, nasaan po yun? Hallelujah. Doon sa Thessalonica, First Thessalonian 4:17. First Thessalonian, hindi ko mahanap nasaan yung First Thessalonian. Hanapin nga natin, unang Thessalonica. Ayun, nasa page 260. Ayan, 260. 200. Sa Bible ko po kasi, 260. Ayun. Salamat kapatid na Marisa. 200. Yun, nakita ko na. First Thessalonica, pupunta tayo sa 4:17. Okay, sa 17. Babasahin ko po 17. Ang pagbabalik pala ng Panginoon, from 16 to 18. Salamat po. Sabi doon, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi naman sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa hipapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Amen. Napakaganda. At dito po, kinuha yung salitang in a blink of eyes na tayo ay sa isang hudyat ng trompeta ay yung mga patay muna kay Kristo ang uunahin buhayin, kasunod yung mga mananampalataya. Kaya po yung mga naglalabasan ngayon, meron po kasi ditong bubuksan ko yung nasa natin mga GC. Nagulat din ako doon sa naglalabasan na mayroong sa video, nakita niyo po yon, yung sabi doon ay ipapakita ko yung video para tayo ay yung mga komento nyo doon. Kasi nga po, alam niyo po sa huling panahon, ang tendency ni Satanas tayo ay i-deceive, lulukuhin,
upang hindi tayo ma-out of yung ating kaisipan doon sa plano ng Panginoon na nakasulat na mayroong pagdagit na mangyayari. Ito po, ating tingnan itong video. Kanina po, minumuni-muni ko to. Tapos inilagay ko sa aking page na wala yung video. Sabi ko, sino kaya ang tanggal ng video dito? Ito pong kay Logan Knight. At sabi niya doon, kung nabasa niyo po ito kay Logan Knight, ayan. Pinuntahan ko po yung kanyang page at isinare ko. Tapos ang sabi doon, hindi ko alam kung saang lugar ito, kung anong bansa, na yung bus, alam niyo po yung bus na may driver, mga school bus, biglang nawala yung mga bata, 45, 50 student. At ito ay ichinik nung mama kung ito ay inedit lamang o kung ito ay may pandaraya. Pero ang sabi nung mama na magaling sa computer, hindi po edit, totoo talaga. So, tingnan po natin. Ayan. At ating bubuksan ito. At ating this video circulating over the internet and TikTok. The case of the disappearing kids on the bus. 45 to 50 kids disappeared like that. Now, I'm a curious guy. I'm a webmaster. I'm a video editor, a Photoshop expert. I'm looking to sniff out a fake here. However, I don't see it. I will play the video for you in a moment, but what I want you to pay attention to in the bus are the windows as the bus is going. The moment these children disappear, you would expect some type of editing, some type of merging between two clips. I don't see it. I don't see the cut. To me, this is the real deal. What makes this even more astounding, the moment the children disappear, I want you to listen. Listen for all the crashing and car alarms that are going off at the exact same time. And at that very moment, you will notice the driver panic, trying to swerve from cars that have obviously left their trajectory. Now, let's say hypothetically that this is the rapture, and all these children and other people disappeared. Well, one would think that anyone driving their car who disappeared, that their car would continue in its trajectory and most likely hit a parked car. What you're hearing is the alarms of parked cars. Yeah. Many of them. This tells me that other people disappeared as well. The driver reacted to something the moment these kids were disappeared. I'm going to play the video for you now, and I want you to watch this for yourself. Ayan po biglang mawala yung mga bata. Ayan, nawala. At yung driver, natakot. O, nag-ingay. Ayan. So, yung kung papanoorin natin ito, yung driver ay natakot at tumawag nga sa pulis, at nagtaka siya, bakit biglang nawala yung mga bata. O sa inyo po, sa inyong mga kuro-kuro, paano po natin itong mamang ito, nagtataka rin siya. Sabi kasi nung mamang ito, siya ay magaling sa computer. Alam niya kapag ang isang bagay ay i-merge o inedit, pero nagtataka siya kung bakit, paano yon. Siya rin walang kasagutan sa kanyang kahit matalino siya, hindi niya mahanapan ng sagot. Hallelujah. At sabi doon at pumasok sa aking kaisipan, yung Mateo, puntahan po natin yung Mateo 24, yun po ang pinakita ng Panginoon sa akin na parang kasagutan sa nangyari na yan, sa mama na yan. So sabi po dito sa Mateo 24, 26,
Sabi po doon, Mateo 24:23. Sabi dito, kung may magsasabi sa inyo na narito si Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala sapagkat may lilitaw na huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng kamangha-mangha, himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kaya kung sasabihin nila sa inyo na naroon siya sa ilang, huwag kayong pupunta roon. Kung sabihin naman nilang naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit sila sa silangan hanggang sa kanluran. Kung nasaan ang bangkay, doon nagkakatipon ang buwetre. Kaya po dito sa Mateo 24:23, ito po ay kaugnayan doon sa binasa natin na 1 Thessalonica 4:16-17. So, tayo po sa panahon natin, napakaliwanag. Salamat na lang po at mayroong Biblia na salita ng Diyos na tayo pangahawakan. Kasi kung hindi po, kung wala po tayo, hindi tayo nakaruti dito, maniniwala po tayo na yung nawala na yun, rapture na. Amen? Tama po ba? Maniniwala tayo na rapture na yun. Samantalang yung mama ay nagtataka din na bakit nagkakawalaan. So sa ating mga buhay, tandaan po natin, napakahalaga na tayo ay talagang parating aware at alerto at nakabase. At tatandaan natin, sinabi na ng Panginoon dito sa Mateo na darating ang panahon na napakaliwanag ko, may lalabas sapagkat may lilitaw na huwad na Kristo na gagawa ng mga kamangha-mangha, mga kung ano-ano, lahat gagayanin, sabihin ng gayanin si Jesus Christ. At yung kanyang ginawa, yung pagkatao niya, yung mamamatay din siya, tapos mabubuhay, bibigyan ng hininga ni Satanas para kunyari, di po ba? Kaya nga po may inaabangan ng Israel na may darating na na Misaya, at yung Misaya na yun, yung false Misaya pala na Antikristo, at yun ang kanilang sasambahin. Madadaya nga po, madidisib. Kaya nga po, so yes brother, yan po ay mga predictive programming po yan para di na pansinin ng mga tao kung ano ang yes, tama ka po, parang ganito po, parang sila ay gumagawa ng mga movie, mga pelikula na yung paplano nila, yung gagawin nila. So kapag yung kagaya natin, napapanood natin. So sa ating isip, nako, ito yung mga gagawin nila, pero hindi yan sakto nilang gagawin. Kumbaga, dinidisib tayo, nililito tayo. Kaya po maging matalino tayo mga kapatid sa pananampalataya. Naniniwala ako, the Spirit of the Lord, kung nasa atin tayo, hindi tayo malilito. At napakaliwanag dito sa Mateo, may darating na tayo ay, napakaliwanag na tayo ay lilinlangin. Magpapakita sila ng magpapakita sila ng mga kamangha-manghang himala. So, tingnan niyo po ngayon kung ano-anong naglalabasan sa himpapawid, kung ano-ano na mga nangyayari. Okay lang po kung yan yung katotohanan, yung natural na talagang padala ni Jesus Christ. Pero kung yan yung mga peke para kina-counterfeit lamang lahat ng ginagawa ni Jesus, ay kailangan po tayo maging matalino mga kapatid. Ito yung panahon na talagang we need to soak in the Spirit of the Lord. We need to soak the wisdom of the Lord na binibigay sa atin upang hindi tayo madaya. Dahil sino ang dadayain? Ang sabi dito, ang dadayain ay tayong mga hinirang. Yung may mga Kristo, ay yung mga tao naman sa mundo sa kanya na yun ba't niya dadayain yun? So tayo na mga believers of Christ, tayo na 40 years na, 30 years na mananampalataya, 60 years na born again Christian, tayo ang dadayain yan para tayo ay tanggalin sa pananampalataya. Kaya po napakaliwanag na sabi dito, mga kamangha-manghang himala at mga kababalaghan upang iligaw. So, maging maingat tayo kung may padating pa na mga kababalaghan, mga ginagawa nila sa video, yung sa mga Simpson, sa mga kung ano-ano na yan na ginagawa nila. So,
Okay lamang po mga kapatid, magpasalamat tayo doon sa mga kapatid natin na vlogger. Ginagamit din ng Diyos yan para tayo ay maging aware to. Pero ang number one nating focus mga kapatid, na dito tayo. Dito tayo magpupokus kung ano na ditong katotohanan, huwag tayong lalayo. Kasi sinabi na ni Jesus Christ ahead upang hindi tayo madaya. Okay lang tayo manood ng mga vlog na yan, updates, at kunin natin, pulutin lang natin yung mapupulot natin. Pasalamatan natin sila, ginagamit sila ng Panginoon para ma-reveal naman yung katotohanan. Amen? Pero parati kapag tayo nanood ng mga napapanood natin ng mga vlogs o mga updates, kailangan nakaano tayo ha. Iaano natin kung yan ay nakaugnay. Kailangan pong may mga reference na nasa biblical para hindi tayo madaya at maligaw. Amen? Tandaan po natin mga kapatid, tayo yung dapat na maging matalino kasi tayo yung dadayain ng mga yan. Imagine mo, nagulat ako na nawala yung mga bata. So, yan po ang pinasok sa akin ng Panginoon niyang Mateo 24 na talagang maglilitawan. Kaya kapag may nakita po tayong mga himala na kababalaghan na pinapakita, kailangan po tayo balik sa Biblia, balik, alamin natin yung sinasabi ng Diyos. Kailangan tayo ay nakabase sa biblical truth upang hindi tayo madaya. Amen? Hallelujah. We are based on the biblical truth dahil dito ang katotohanan. Kaya yung iba ayaw na rin maniwala sa Biblia. Kasi kapag ang isang tao, tandaan niyo po ha, kapag ang isang tao ay hindi din naniniwala sa Bible, mga antichrist po yan ha. Doon natin makikilala. At saka isa pang pagkakaunawa, kapag ang makikita natin, malalaman natin kapag ang isang tao ay antichrist at hindi naniwala kay Jesus Christ, kapag siya ay hindi naniwala na si Jesus Christ ay nagkatawang tao, yan po ay antichrist. Doon natin makikita, malalaman yung mga taong ayaw kay Kristo. Amen? Kaya po tayo maging matalino mga kapatid. Ito yung panahon na kailangan tayo ay hindi madaya dahil tayo nga yung dadayain. Hindi yung mga tao sa mundo. Kaya po ang kapag may kakilala na hindi siya naniniwala na yung Biblia ay Word of God, na ito ay binigyan ng authority ng Panginoon, antichrist yan. Amen? Kaya po tandaan po natin. At sabi pa dito, habang ako'y nagbabasa, natandaan niyo po ba yung mga unang panahon? Di ba marami ng istorya, may nawawala na eroplano? Pag kunikin po natin yon, yung mga sabi ng mama dyan, may nawawala sa airplane, na nawawala yung tao, merong nakabisikleta na nawawala. So parang ginagawa sila, naggagawa sila ng mga movie na mga rapture, tapos para yung mga tao ay nakapokus doon para hindi na mag-focus doon sa original na mangyayari. Kasi parang ang pinaparating nila, mind conditioning, pinapakita nila yung mga movie na yan para pagdating na yung tunay na katotohanan, ang sasabihin ay kunyari lamang at hindi maniniwala na yung mga tao kasi nakita na yun ang parang ginagawa ng mga naggagawa ng movie na yan na tinatanggal yung katotohanan na mangyayari para pag yun ay nangyari na, wala nang maniniwala. Tama po ba mga kapatid? So kaya tayo na nasa katinuan po dahil ang ating basihan yung nasa Biblia. Kung mauna man ang rapture, kung mauna man yan, o may daanan pa tayo sa 3.5, basta dito tayo nakabase mga kapatid. Wag na wag tayong aalis dito. Bakit? Napakahalaga po. At alam niyo po ba yung iba pang sinasabi ng mama doon sa nagkawala yung bata? So parang pwede nila yung pakana, ginagamit din para yung mga tao. Pero yung isang tao na websiter ay hindi po pwedeng yun ay fake, totoo. Pero alam niyo kung bakit totoo? Kasi di po ba ang gagaling ng mga teknolohiya? Alam niyo po ba yung CERN? Nagawa sila ng CERN, yung mga blue beam, yung mga alien, yung mga 3D, yung mga hologram, yung mga 5G. Tapos hindi pa natin alam, baka may ginagawa pa yung mga yan na para lahat ay sinasaliksik para ma-counterfeit nila yung pagpapalit ng DNA ng mga tao. Sila rin dyan, behind din yan. Yung mga yan ang behind dyan. At naniniwala po tayo na biblically, merong nag-uutos dyan na isang head para gawin, para pagdating ng panahon na siya yung kikilalanin, na siya yung makapangyarihan, na siya yung kikilalanin na Messiah, at siya si Jesus Christ, na fake Jesus Christ, di po ba? Kaya po di ba doon sabi doon na yung nakasakay ng kabayo, na akala natin si Jesus Christ yun, yung pala yung nakasakay sa kabayo na yun, si Antichrist at bababa at magpapakilala siya yung Messiah at marami ang madidisim. Amen? Kaya po tayo po talaga magsumiksik sa salita ng Diyos
at lalo pa tayong magbasa at humingi pa tayo ng patuloy na discernment spirit, yung wisdom from the Spirit of the Lord upang hindi po tayo madaya. Amen? Kaya po napakahalaga. So tingnan niyo po, ano nga po bang bansa yung sabi na naandun si Satanas? Switzerland po ba? Yung ginagawa yung CERN na parang dun siya nakaano. Kasi si Satanas po ay walang kapangyarihan. At tandaan natin, si Satanas ay walang kapangyarihan. Yan ay nasa isang lugar lang, nasa isang bayan. Kung nasa Switzerland siya, doon siya nagmamaniobra. So doon siya gumagamit lang po yan ng mga minions. At sino ang mga minions gagamitin yan? Yung bawat bansa na mga namumuno, yan ang gagamitin niya. I-influensya niya, tatakutin niya. Kapag hindi sumunod sa kanya, anong gagawin? Papatayin, di po ba? Kasi si Satanas po ay hindi omnipresent. Hindi po siya omnipotent. Yes, may kapangyarihan siya. Pero yung kapangyarihan niya ay depende pa rin sa Panginoon. Yes, may kapangyarihan siya. Pero ang kapangyarihan niya ay kaunti lamang. Kasi nga po, hindi siya pwedeng everywhere. Amen? Kaya kung saan siya ngayon nagkukuta, ay naandun lang siya. Ginagamit lang po niya yung mga minions niya para sumunod sa kanya. Ano po? Kaya po, mas makapangyarihan pa rin ang Panginoon natin kasi God is everywhere, God is almighty, God is omnipotent, omnipresent, God is all-powerful. Amen? Purihin ang Panginoon. Naghangdang po ako. Dire-diretso lang po kayo, baka po yung inyong mga cellphone. Check nyo na lang po, pray lang po in Jesus' name. Hallelujah. Kaya po tandaan po natin, mga kapatid, sa pananampalataya, hindi po tayo dapat matakot at alamin po natin na napakahalaga. Hallelujah. Jesus' name. Hallelujah, natandaan po natin na tayong mga mananampalataya ang kailangan parating nakakonekta sa Lord. Huwag po kayong matatakot. We need to be connected to the Lord dahil napakahalaga na tayo ay konektado sa Lord. Amen? Nakahang pa po ba? Hallelujah. Nakahang pa po ba ako? Amen? Gumagana na. Ayun, nagana na. Hallelujah, salamat po. Purihin ang Panginoon. Kaya nga po, tandaan po natin. May nabasa pa ako dito. Sabi dito, sabi doon sa Mateo 24, 20:30, di ba? Sabi doon si Jesus Christ ay babalik. At ang pagbabalik niya, tandaan natin, ay magpapadala siya ng mga anghel. At ang sabi doon sa 1 Thessalonica 4, di po ba may trumpeta? So may mga trumpeta, tandaan natin pag bumaba si Jesus Christ, may mga trumpeta. At pag tunog ng trumpeta ng yun, ano po ang unang bubuhayin? Yung mga patay kay Kristo, magsisibuhay sila at bibigyan ng Panginoon ng makalangit na katawan. Bibigyan po ng yung unperishable body. Yung po yun, yung body na hindi na nabubulok. At pagkatapos po noon, di po ba, yun yung pagdagit, mararapture yung mga patay muna, magtataasan po ba? At hihintayin ni Jesus Christ saan? Sa alapaap. At kapag nahantay na sa alapaap yung mga patay na may Kristo, ano ang susunod mga kapatid? Yung mga mananampalataya na maiiwanan pa sa time na yun, sa panahon natin ngayon. So magkikita-kita doon sa kalawakan, makikita si Jesus Christ ay naandun at sasalubungin yung mga patay kay Kristo na binuhay, pinangakuan tapos yung mga may Kristo na magkita-kita doon sa himpapawid. Di po ba yung po yung sinasabi na pagsakit ay sa twinkling eye, ay yung mga mananampalataya ay magkikita kay Lord. Kaya po yung mga lumalabas ngayon, lumalabas na sasabihin na nagkakawala, hindi po yan, fake po yan, hindi po yan totoo. At saka, ang sabi doon sabay-sabay, buong mundo mga kapatid, buong mundo. So, kahit ikay tulog, kahit ikay nandiyan sa Amerika, nasa Cyprus, nasa Saipan, nasa Canada, nasa Israel, nasa Pilipinas, kahit kayo ay tulog dyan, kahit gabi. At ang pagkaunawa ko po doon, yung katawan ay mawawala. At tama po ba kung hindi ako tama? Yung mga damit ay maiiwanan. Tama po ba? Yes, Pastor Lina, glorified body. Kaya po hindi tayo, wag po kayong madidisib Wag po. At ang sabi pa doon, kapag may pumunta sa inyong mga tao, pumunta ka doon na andito si Jesus Christ na andun. So yan po yung pagdating ng panahon na kung mauna yung rapture,
at maiwanan yung mga maiiwanan na madidisib. Di po ba? Sasabihin na si Antichrist ay naandun. Sambahin natin si Antichrist. So, wag po tayong basta-basta maniniwala. Kasi nga po tayong mga tupa ay madali tayong mapasunod. Pero sabi ng Holy Spirit, yung may discernment, hindi dapat tayo madaling madisib. Kaya po tandaan yung mga kapatid sa pananampalataya, it is time na tayo maging aware dahil mag-uumpisa pa siguro yan. Marami pa silang ipapakita ng mga himala na maging si Jesus Christ ay nasa alapaap, may mga kabayo, yung mga ulap, may mga kung ano-anong nakikita diyan, may mga nangyayari po. At ang sabi doon ay hologram, may nagagawa sila. Bakit? Halimbawa po mga kapatid, bakit ako yung binibilisan ko ha? Binibilisan ko lang salita. Halimbawa po yung mga satellite. Halimbawa po yung sinasabing 5G. Halimbawa po yung bawat bansa. Halimbawa po sa Amerika may satellite dyan sa taas. At yung satellite na yun ay may mga computer sila. May mga gamit sila ng mga blue beam. May mga 3D sila. May hologram. May mga pwede pong iganon ikukunik na makikita sa kalangitan. Magagawa po nila. Maduduplicate nga po. Totoo nga po sa kagaling ng sensya. So tayo mga tao, ay ang galing si Jesus nakasakay sa kabayo. Hay, si Jesus, ay nakita ko may anghel. Ayun pala ay hindi totoo. Fake pala yun. Yung pala gawa lamang ng teknolohiya. Tapos yung mga alien pa na yan. Ayan, dinideny nila ang mga alien. Alam niyo po ba yung mga alien na yan? Mga evil spirit, mga kampo ng tiyamplo. Tandaan natin mga kapatid, 1/3 ng mga bad angel ay itinapon dito sa lupa at yan ay pwedeng magkunyari. Kaya nga pag may namatay tayong kamag-anakan, ang sasabihin natin ay si tatay bumalik yung pala evil spirit nagkukunyari, ginagaya yung boses pati damit. Tapos sasabihin natin, tayo lumaya na. Mayroon pang nakakalungkot mga kapatid. Ay may pumuntang paru-paros doon sa bahay. Ay salamat nanay, ginalaw mo ako. Liar! Satan, you are liar. Manluloko. Imagine mo yung paru-paro. Sasabihin na yung kamag-anak, ganyan katindi si Satanas. Kaya mga kapatid, please, ito yung panahon na hindi tayo mangmang. Huwag tayo maging mangmang. Hindi tayo madaya. Kaya binigay sa atin ng Holy Spirit, mga kapatid, para yung magtuturo ng katotohanan na hindi tayo madaya ng mga kasinungalingan na yan. Kaya pangawakan natin, mahalin natin ang Holy Spirit as Him, Holy Spirit. Totoo ba itong nakikita ko? May nakatayo din na si Jesus, may kabayo, may anghel. Yung pala mga hologram. Kaya yung sa Amerika na yung malalaking buwan, mga hologram yan. Si Jesus Christ na po ang nagsabi, wag kayo basta-basta maniniwala sa huling panahon kasi ang dadayain niya na tayo. Kasi madali tayong mamanghain. Akala natin gawa na agad ni Jesus Christ. Di po ba? Ang tandaan po natin mga kapatid, sabi ng Panginoon, darating ang panahon, may sign and wonders. Yes, kayang gumawa ng mga anak ng Diyos na sign and wonders, kayang magbuhay ng mga patay, may pilay. Pero kailangan natin kakitaan yung tao kung totoo ba yun na lingkod ng Diyos at nasa Kanya ba ang Holy Spirit. Kasi kung hindi, ay hindi po. Kasi sabi doon, sabi ng Panginoon, ako na may gumawa ng sign and wonders sa'yo, naglingkod naman ako. Ang sabi ng Panginoon, hindi kita kilala, lumayas ka sa aking harapan. I never know you. Di po ba napakadaming mga verse doon? Kaya tandaan po natin, napakahalaga na tayo ay aware sa panahong ito. Marami pa yung gagawin. Marami pa. Hanggat hindi nadating ang rapture, hanggat hindi nagra-rapture, marami pang dadayain. At hanggang hindi lumalabas ang Antichrist, marami pang madadaya. Hallelujah. Kaya po, magpakatibay tayo at magpakatatag. At sabi pa doon, hallelujah, kagaya po yung nangyari sa 5G. Ang daming nagmamako, hindi naman totoo. Ay, alam na natin yun. Nag-precaution lang naman tayo. Precaution is better than nothing. Hindi po ba? O, di ba? Okay lang, salamat sa mga ginamit ni Lord. Kung hindi yan natupad ngayon, kung hindi nilang ginawa, ay sadya namang hindi gagawin niya na. Naniwala po kayo na igaganon. Ay, no. Ano lang nila yan? Pasakali lang yan. Para yung mga tao ay medyo ginaganit na gito. Ibabanatan niya ng mga taong yan kapag walang alam ang mga tao. Amen? Yung October 11, 24, hindi pa rin yan dyan. Ay, tuso nga siya. Lalansihin ang mga tao. Pero salamat tayo nagpe-precaution. At saka hindi na tayo mabalisa kung imama ka o bakit walang nangyari. Ay, di po ba? No need to worry. The Bible said, darating ang panahon na imamak yung mga totoo. At saka po, alam niyo po ba kahapon na may napanood ako, yung bang mamana ng artist na ginagaya si Jesus,
parang hinuli. Tama po ba? Yung lalaki na nag-makeup na kay Jesus, parang hinuli. Kasi sa ginawa niya na ay awan ko kung ano nakita ko yon. Nakita niyo po yon? Hallelujah. Kaya nga po, mga kapatid, tandaan natin, napakahalaga. Ngayon, na tayo ay aware, gising, prayerful, alert, at parating nakakonekta kay Holy Spirit, babad sa Spirit of the Lord upang hindi po tayo mapahamak at madaya. At sabi ng salita ng Diyos doon sa Mateo, kung hindi ko padadaliin ang oras, magkakaubusan ng mga Kristiyano. Bakit? Ang daming maliligaw. O bukod pa doon sa nangyari, na nalagyan ng mga ganito. Di po ba? Kaya nga po, please, mga kapatid, ito na yung panahon na hindi tayo magpa-banding-banding. This is the day, this is the time that we need to stand what is truth. Tayuan natin yung katotohanan dahil yun ang sabi ng Panginoon. At mayroon pa po ako ipapakita. At nakita ko na rin po ito, nanood din po ako nung kina Pastor John, pinapanood ko po yan. Marami akong pinapanood. Binabalance ko lang po yung nasa isip ko. Kapag nakapanood ako ng mga vlog nila, pumupunta po tayo sa Biblia kung naandun po yung mga reference. At naandun naman po yung mga reference. Salamat po sa buhay ng mga ginagamit ng Diyos. Pinapahintulutan din po yan na sila ay mag-vlog para tayo ay maging alerto. Kaya salamat sa buhay ng mga kapatid na yan, mga nagbablog na yan, Sinalin Channel, kung sino-sino pa, lahat, mga kung sino-sino. Salamat sa kanilang buhay. Kasi kahit na rin yung mga kampo ng Diablo, gagamitin ng Lord din yan para sabihin ang katotohanan. Salamat sa kanila. Salamat. Magpasalamat tayo sa kanila at sila ginagamit ng Diyos para naman tayo maging aware at gising. Pero on the spot, hindi po nila yan gagawin. Amen? Ginugulo lang po tayo. Kaya do not be distracted. Fix our eyes, fix our faith unto Christ alone. Sa last days, we need to do is fix our faith unto Christ alone. Alone ha? Kay Christ alone. Amen. Meron pa ako nakita mga kapatid, yung alam ko nakita nyo na to, pero at least, kaya ko po ito sa live na ito, baka sakali yung mga kamag-anak ko manood. At least, ma-open ang kanilang mga kaisipan na mahal sila ng Panginoon at ayaw ng Diyos na mapahamak ang ating pamilya. Kahit isa may lamang po, may magising. Hallelujah. Yung pumunta tayo doon kay Hubert, yung Hubert, ang dami rin po katotohanan doon. Tapos siya ay winawarningan. Yung Hubert, may nakita po ako doon na video. Nakita tayo, punta doon tayo kay Hubert na parating tinatanggal. Palain ng Diyos yung mga tao na yan na ginagamit ng Panginoon para mag-warning. Hallelujah. Hallelujah. Kung totoo man po o hindi ito, ang mahalaga, tayo ay nakakarinig at nakikita natin upang tayo ay maging alerto. Hindi para tayo matakot. No, fear. Sabi ng Lord, do not fear, but we need to be aware kung ano yung mga nangyayari sa atin. Ito pong isa, ako inaawa din po dito. Grabe papakinggan niyo po ito ha. Yung mga bata naman, yung mga bata nasa ibang bansa, hindi ko po alam kung ano ito. Ito po. Hallelujah. Yun po yung mga bata sa school. May dumugo po yata ang tenga. Nagkakagulo sila Ninongona. Ayan, dinala sa ospital. Nagpanik sila. Tingnan niyo po ang itsura ng mga estudyante. Tingnan niyo po yung katawan ha. Nagsishake. Nakakaawa, Lord. Hallelujah. Tingnan niyo po yung katawan. Bakit ganyan yan? Nangyayari dyan. Nangingisay sila. Nangingisay po ha. Ang daming estudyante niya, nangingisay. Ayun. Tingnan niyo po ang katawan. Ano problema dyan? Awa Lord. Hallelujah. Ay.
Oh. Oh, anong nangyayari? Ayan. Tingnan niyo po, bakit ganun? Tayo po, sabi po doon sa ibang bansa, anong bansa po yun? Yung mga bata doon, ba't ganun? Para po bang na doon sa school na yun, ay hindi po natin alam, kawawa naman po. Parang sila'y nagaganon sila. Bakit? Anong meron? Hindi nila masagot yan. Hindi nila masagot yan. Pero alam niya ng mga Antichrist. Alam niya na mabihan dyan. Pero kung titingnan natin, tamo yung isa kanina, parang yung mga tenga ay tumudugo. At ang sabi dyan, yung mga nagsabi na nauna, ano ang sabi dyan? Sabi ay 2 days ago sa Kenya. Ito, Kenya po to ha, yung ating pinanood. Sabi dito, 2 days ago sa Kenya, isang beses lamang nangyari na nagkaroon ng problema na ganito. Sa Kenya po ha. At ang sabi dito, ito ay gawa ng 5G. Ano po? 5G. So, yung iba ay nagdudugo ang mga ilong at ang tenga. So, sabi doon, o di po ba, nagdudugo ang tenga. So, ibig sabihin, masakit ngang tanggapin. Nawa nga hindi eh. Alam niyo po ba yan? Nawa hindi po totoo lahat yan. Pero in the last stage, yung katotohanan ay bulaan at yung bulaan ay katotohanan. At sabi nung iba, yun po yung apekto ng 5G sa ibang bansa. Bakit? Yung 5G kasi may inilagay sa ating katawan. O nakailang lagay na po ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5. O yung ating mga pamilya, nakailang lagay na ba sa ating katawan? Ano ba yung pinaglalagay sa ating katawan na hindi naman nila alam? Kaya nga nadaya, hindi nila alam na may nailagay sa kanila. Kaya nga tuso si Satanas dinaan do sa mga nilalagay sa katawan, akala'y tubig yung pala, may mga ingredients na mga nakalagay. Ay malay mo kung may ingredients yun. Hindi ko alam, nawa po ito hindi matanggal. Ay alam mo kung halimbawa magagawa ka ng isang pagkain, lalagyan mo. Ay ano po yung nilagay doon? Sabi doon may nilagay na kung ano-anong mga ingredients na kung ano-ano na sinasabi nila. Tapos hindi natin alam kung ano yung nilagay na ingredients doon, tapos inilagay sa ating katawan. At yun ang magdadahilan kung bakit tayo nagagaganyan. Nagagaganon. At anong pinapalabas nila, mga kapatid? Sinapian ng masamang espiritu. Totoo naman. Once na ng tao ay may ganyan, na ando ng evil spirit, sasapi talaga sila dun. Madaling maka-interpo ang mga evil spirit sa mga ganon na kabataan. Bakit makaka-interpo? Ay kasi mayroong kumbaga may pag-aari Tama po ba? Sa deliverance, hindi makakapasok ang isang diablo sa isang tao kung siya ay malinis at may Kristo sa puso. Pero kung yan ay puot, maraming galit sa puso, kung ano-ano na mga open door, sumasamba sa Diyostosan, sumasamba sa albularyo, madali pong makapasok ang kaaway. Makakapasok po. Kaya tingnan niyo po yung saan po nilagay yun. Dito naman sa Bulahan, ang dami rin. Ilan ba tayo on? Nagganon din. Ay, kanya-kanya. Tapos anong ginawa nila? Pinagdasalan na kung ano-ano. Na ando na nangingisay. May pulis pa nga na nagbuhat. Napanood niyo po ba yon? Yun po may nilagay na nakakamatay yung sa mga inilagay sa ating katawan. Yun ang hindi natin namalayan. Hindi naging aware ang mga tao sa mundo doon sa nangyari na yon, na may inilagay na lason doon sa inilagay sa ating katawan. Amen? Kaya po mag-isip-isip tayo, mga kapatid. Kung tayo nalagyan ng mga inilagay na yan, humingi na po nga tayo. Lord, patawad po at hindi ko po alam, nadaya po kami talaga. Hallelujah. Kaya po tandaan natin yung mga bata, hinahanap po yung mga bata, kaawa din ng mga bata. Tapos ano pa po ito? I am sorry kung may kumakain po dyan. Nakita ko lang po ito. Nawa po hindi po tayo tanggalin. Ito po, bakit po ganito yan? Ayan, ano po yan?
yung ugat ng mga tao na nakatanggap ng lagay-lagay sa katawan. Ayan po, ganyan po, nagiging ganyan yung kanilang mga ugat. Magtataka po kayo. Tingnan niyo po, sabi ng mga nag-iimbalsa mo, kapag po sila nag-imbasal mo, nagtataka sila, bakit ganyan ang ugat? Tingnan niyo po, yung mga ugat ng tao na nakikita nila, bakit ganyan yan? Bakit ganyan yan? Kaya po mag-isip po tayo, itong panahon natin na ito ay critical. Nasa critical tayo. At sabi nga nung iba, anytime Jesus will come. Subalit tayo po ay magsipaghanda. Ang dami po dito na mga updates. Basahin nyo na lang po yan. Mayroon pa nga po na yung may-ari ng lolo ay hindi tao. Nakita nyo po yun? Kaya lang pag nilagay ko dyan, baka tayo ay alam nyo na. Sila nasa bibig na din nila nang gagaling. Sa bibig nila nang gagaling, oh. Ay, ano, sa bibig nila nang gagaling. Walang sound. Sa bibig nila nang gagaling na may mga kasama dito tayo sa mundo na hindi tao. Ano 'yon? Eh di lahi nung sinasabi na mga ano pong tawag doon, hindi ko alam. Hallelujah, kung anong tawag doon. Kaya po tandaan natin sa panahong ito na talagang may mga ganyang case, bakit pinapaintulutan ng Panginoon yung mga ganyan para tayo ay maging alerto rin po. Tayo po ang tinuturuan ng Panginoon kasi yung mundo sa Kanya eh. So tayo pong mga may Diyos sa puso ang tinuturuan. Amen? Kaya po napakahalaga, meron pa ako dito. So marami po yung mga updates na yun, pero wag na po nating ilagay, alam nyo na po yun, na ano lang po talaga ako doon sa about rapture. Ano po? So, kung magkakaroon man po na rapture, yun po ay buong mundo. Buong mundo po ha, hindi yung pakunti-kunti. Hindi po yung ilan-ilan. At kapag nag-rapture po, ang mauuna muna ay wag po kayong malilito, wag tayong malilito. Ang mauuna yung mga sa Camposanto, magbubuhayan yan. Kaya nga po katakot-takot na chaos ang mangyayari. Yung mga ginagawa lang nila yan ay mga nangyayari para lamang yung mga tao guluhin at para maniwala na sa Misaya na padating. Pero hindi siya tunay na Misaya. Amen? Kaya po tandaan po natin, napakaliwanag. At saka po sabi dito sa Mateo, Mateo 24:36, ang Diyos Ama lang ang may alam ng kanyang pagbabalik. Yung angel at saka si Jesus Christ hindi alam. So wala po. Kaya po, hindi po pwedeng sasabihin na bukas sa ganito ay magra-rapture na. Wala po. Ang sabi lang doon, prepare. Mag-prepare lamang po. At sabi doon, sa Acts 1:7, the end time will come into the Father's time. Yung Diyos Ama lang ang nakakaalam. Kaya hindi po tayo dapat ma-shock sa panahon na to. Yan ay kasama sa kailang mga pinanggagagawang mga planning. Pero ang ating counterfeit, mga kapatid, pananalangin ha. Prayer and fasting. Naniniwala ako. Sa prayer and fasting, pwedeng ma-move ng kaunti yung mga pinanggagagawa nila para makapaghanda yung mga anak ng Diyos at hindi tayo matakot. Amen. At sabi pa nga po doon, ang sabi lang po ni Jesus Christ doon sa Matthew 24:42-51, Jesus tell us to keep prepared for His coming. Expect it anytime. Yun, ang sabi ng Panginoong Jesus, si Jesus Christ ang nagsabi sa 42:51. Sinasabihan tayo na prepared. So ano i-prepare natin mga kapatid? Yung kaluluwa natin. Kaluluwa po natin. Una sa lahat yung kaluluwa natin ang i-prepare natin. Hallelujah. Expect it anytime. Yung nasabi ni Jesus Christ, expect it anytime. At sabi doon, kaya po napakaliwanag. Hallelujah. Kaya tandaan natin, dadating si Jesus Christ, sabi doon, sa 1 Thessalonica 5:18, meron din po doon like a thief, but we are not in darkness. Huwag tayong masurprise. Always be ready. Lying in the night, darating, either we are natutulog, kaya po, parati nating panghawakan, wear hope of salvation as helmet. Yung salvation natin, iingatan natin yan. Kasi tandaan nyo ang nanakawin sa atin ni Satanas yung pananampalataya natin kay Kristo at yung hope natin, yung blessed hope na tayo babalikan. Hallelujah.
Purihin ang Panginoon. At sabi doon, Mateo 24:42, keep watch, you do not know on what day your Lord will come. O, amen. Purihin ang Panginoon. Natuto po ba? Okay, salamat po. At yun po ang ating tandaan. Paslina, malakas po ba ang iyong, dali, akyat ka dito, Sister Ruth. Bago tayo magpaalam, tayo muna yung magbasa ng mga, kung ano masasabi. Sister Pastora, malakas pa po yan. Nasaan ka po? Dali, para tayo nag-random live yan, nakapag-share na ako. Whew! Glory to God. Malakas po ba yung wifi mo, Paslina? Sister Ruth, nandiyan ka po ba? Hallelujah. Ano po ang ating, doon lamang po sa Mateo 24, ay tayo ay may kaalaman na binibigay sa atin ng Lord. Ano? Hallelujah. Sino pa ang pwedeng umakyat dito? Sister Ruth, nandiyan ka pa? O, Sister Lori, ay hindi ko mai-add naman. Bakit nawala kayo? Hindi ko naman mai-add. Hallelujah. Kaya po tandaan natin mga kapatid sa pananampalataya. So, napakalaga po sa ating panahon na tayo'y mag-ingat. Ano po? At kung ano nga po yung mga pinapasabi ng Panginoon, ay gawin po natin sa ating mga buhay. Amen? At magbasa po muna tayo ng mga message nila. Hindi makaakyat. So, ang dami po. Manood na lang po kayo dyan. At least meron po tayong updates ngayon tungkol sa rapture at saka yung mga bata na nangingisay. Ano po kaya dito sa Pilipinas gumagana na rin yun, yung mga 5G? Kasi tingnan nyo po, bakit sa ibang lugar may gumagano na rin at bumabagsak? Wari ko po may mga cellphone na 5G na rin. Ano po? Tama po ba? Sister Ruth, kung pwede po na i-invite mo po ako para makapasok ka po, para may ma-updates ka rin po at ma-encourage sa mga kapatidan. Dito sa atin sa Pilipinas, paisa-isa sa mga school Nagtataka ako bakit po sa mga eskwelahan malapit yung mga tower doon sa maraming tao. Tingnan niyo po, dito kasi sa amin, mapagmatsyag po ako, tinitingnan ko, parang madami dito sa amin na yung mga tower ay malalapit sa mga eskwelahan. Dito nga po sa may kapatid ko doon sa labasan, may tower doon. Amen? May tower po doon. Tapos may paisa-isa na minsan ay bumabagsak. Dito rin po may nangyari din po dito sa amin na sabi ni kapatid doon sa may palengke bumagsak na lang ng gano'n nangingisay. So bakit nangingisay? At ang sabi nung iba, may patutuo din naman na may naririnig silang parang tunog, yung frequency, yung tunog. Sabi siguro, so yun po yung nakakarindi sa kanila. Kaya po sumasakit ang ulo. Ano pa? Kung anong nangyayari, nai-stress, gawa ng sound. Kung napanood niyo po yung pelikulang Cell, tamo po, kahit sa mga pelikula, pinapakita nila Pero mas makapangyarihan pa rin po ang ating Panginoon. Ayan, may invitation po. Ayan, merong isa. Okay, accept. Pasok po. Paslina, hello. Gandang hapon. Ano po ang masasabi niyo bago tayo magpaalam at mag-prayer? Nakit na po, inaccept ko na po kayo, Paslina. Hallelujah. Glory to God. Ayan. Yan. Tas-tas po, Pas. Sige po. Hallelujah. Nag-random tayo. Gawa sa rapture. Sound nyo po. Sound nyo po. Wala po ba ako sound? Ayan. May na. Sige, Pastora. Ikaw naman. Ano ang masasabi mo? Makikinig ako. Ang masasabi pa lang po natin dyan, Pas, lagi tayo talagang nakabay sa salita ng Diyos. Kasi kung di po talaga nakabay sa salita ng Diyos yung mga nakikita po natin, tayo po mismo madadaya Kasi para totoo, hindi silang mawala on the spot. Hindi silang mag-invisible on the spot. Pero dahil alam natin po na may faith na rapture, pero totoo po nun, talaga pong counterfeit na pastora. Ginagaya ng away kung ano yung ginagawa ng Diyos. Kaya po talaga
meron talaga tayong basihan ang salita po ng Panginoon. Kasi sabi nga po kayo na, sabi niya yung sa Matthew 24, verse 4, talaga na mangyayari po talaga ang lahat. Kaya sabi ng Lord, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Misaya. So talaga pong tutularan ni Satanas. Lagi yun naman po ang kanyang alam gawin gaya. Tutularan, gagayahin ni Satanas ang ginagawa ng Panginoon para yung mga tao po talaga na hindi rooted sa Word of God ay talaga pong gagayain pa rin at talagang maniniwala sila dahil wala silang basihan. So, meron silang nasa kaya lang hindi siya rooted. Hindi siya din nakaulat doon sa salita ng Diyos. Kahit nga po yung rooted na, minsan nadadaya pa rin, di lalo na po yung hindi inugatan talaga. So, ito kabanan ng good and evil. Dahil hindi na po biro-biro ang nangyayari ngayon. Grabe. Kahit na po yung mga alam natin na matatag sa pananampalataya ay makikita po natin talaga para din silang tinatangay ng agos. Talaga, nadadaya din po talaga. Amen. Sino po ang gustong makiat dyan, Sister Ruth? I-accept mo po ako. Hallelujah. Grabe ano. Pero yung mama, ang niniisip ko, baka may humigop doon na teknolohiya at nawala. Yung po bang video na yun ay hindi siya movie? O talagang... Parang may video, parang may CCTV sa bus. CCTV po. Balikan ko nga po. Parang hindi ko masyado siya napanood Pero nakita ko na po yun. Opo. Hindi ko na kasi ang alam ko parang video. Opo, panoorin niyo po. Sabi ng mama, siya ay vlogger, siya ay magaling sa computer. Kaya hindi po pwedeng, hindi po merge o yung edit. Hindi po. Kaya sabi niya, tulungan niyo ako. Hindi ko rin alam kung ano yan. Kung yun kung yun yung sinasabi nilang na rapture, hindi po rapture yun. Kasi ang rapture po, isang beses lang na sabay-sabay. Opo. Sa huli ng trompeta, nung narinig ka po ang mga mananampalataya at hindi mananampalataya, natunog ng trompeta. Baka po gawa ng CERN. May CERN. Di ba pwedeng merong maghigop? Tingnan niyo po yung mga isda na naglalagpakan. Tandaan mo yung aeroplano na siguro yung hindi pa po yun, nabalita po hindi pa po pandemic, na isang buong laman ng aeroplano, kahit yung mga crew, mga bata, wala silang makitaan kahit na kahit saan ba nawala. Wala talaga, as in wala. So, maaari pong ganun din po ngayon. Yung nangyari noon ngayon. Sabi ay hindi sila mapaliwanag kung saan sila napunta. Ngayon, walang bakas. Maaari po ito sa din po ng nangyayari ngayon. Opo. Teknolohiya yan. O either si Taning. Taning kasi may kaunting kapangyarihan si Taning na pwedeng bulagin yung mga tao, ang mata. Pero yung kapangyarihan niya, limitasyon. Meron po. Yung mata. Ayan, pwede pong dayain tayo ngayon sa mata. Akala natin nawala, pero yung pala, yung mata lang ang ginanon. O di po ba? Mga kapatid, Kita niyo yung magician. Yan. Yan, pwedeng gawin sa mga tao yan. Opo. Pwede. Kaya yung mga mananampalataya, mga kapatid, kapag po tayo nananampalataya na, huwag na po tayo manonood ng mga magic. Di po ba, yung birthday party sa mga bata, meron silang na-invite na mga clown. Huwag na po tayong doon, huwag po tayong ma-enjoy doon. Yun po yung mga panandaya, alam, huwag po tayong makisali. Huwag na po tayong makijoin sa mga ganong kasiyang sa lubatan. At Amen. Invite ng clown kapag birthday ng kanilang mga anak at mga apo. Hallelujah. Ay, naranasan ko yung pas. Yung may nag-imbita ng yung magician. Oo nga, dapat makalaya na po yung kamag-anak natin sa magician. Niluloko yung mga bata. Ay, magaling nga palang mag-magic nga pala ang mga marami nga palang magician. Ano po? Mga clown. Kasi po, malalagay sa isip ng bata na may mga ganitong bagay na kakalakhan mo yun. Kakalakhan niya ang mali. Kaya tayo po muna sa totoo, palaking po natin ang ating mga anak sa totoo. Ayan.
So, kaya po talagang aware po tayo. At kaya pala sabi pastor, ang kaaway natin ay hindi nakikita. Ano? So, kalawakan. So, talagang tayo po ay humingi pa. Ang sabi ko nga kapag minsan, Lord, open my eyes, spiritual eyes, o para kung makita kung ano yung mga kaaway, kung ano yung strategy ng kaaway kahit sa paligid natin. Kasi napakahalaga po sa panahon natin ngayon yon. Para hindi po Amen. tayo, ano. Hallelujah. Tapos po yung, pastora, yung mga, ilan na po nangyari yung sa Bulacan, sa Mindoro, yung mga estudyante na sabi ay sinasapian, yun ang usapin na hindi nila maipaliwanag dyan sa Mindoro pa nga, Occidental, o Bisaya, sa Cebu, kami po ha. Opo, mahal po yun. Hindi nila maipagpapaliwanag. Alam po natin na yun po ay parte na po ng last days talaga. Dahil ng sa earn o alien o yung marka ng may hulog pas, may hologram pa, may 3D pa. At tapos may mga magisang pa nga yan. Ay, pas, may naalala lang po ako. Natatandaan mo nung si Moses? Di ba si Moses ay binigyan ng tungkod? Yung tungkod ay kapag ano nagiging ahas. May gumaya din yung tungkod naging ahas. Ang pagkakaiba lamang, ano nga po ba yung pagkakaiba nun doon sa tunay at saka fake na gumawa ng magic? Hindi ko siya matandaan. Pero lo kami gumaya sa kanya eh. Opo, pero yung... niya sa kanya, parang sa pelikula lang yata yun. Gumaya sa kanya. Meron po sa UT, di ba? Yung maraming yung mga salot, di ba nagano, meron din po na nasa Old Testament, hindi ko lang matandaan. Yung mga magician ay kumuha din ng kahoy, ginawa nilang ahas. Pero ay kinain ng ahas ni Moses yung kanyang ahas kasi itong kay Moses ay katotohanan. So doon nalaman na fake yung mga gumawa ng ahas na doon. Yun po. Kasabalian po ng katotohanan ang kasinungalingan sa Satanas. Yes. Amen. Spiritually, ano din po yun, spiritually revelation. Di po ba? Ginagawa ng tao, mapapatuloy ng salita ng Diyos. Yes. Salita ng Diyos. Hallelujah. Amen. Kaya pala yung salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan para hindi tayo mapunta sa kadiliman. Ay, grabe, ang galing ni Lord. Ano. Sino pa po yan? Magbasa muna po tayo. Tapos, kung wala nang makakyat, tayo po yung mag-closing prayer na. Ikaw na po. Na ano lang po talaga ako, na-curious ako doon sa rapture at nawala. Tsaka yung mga bata. Kaya po Marisa. Sabi ni Amen. Parang kinain po ng snake ni Moises ang mahika ng magician ng Gumaya. Mas powerful po ang God. Amen. Amen. So, totoo po yun. Ganda po ng signal dito. Sing, kaya malinaw. Glory to God. Sabi ni Sister Tess. Hallelujah. Amen. Pasa tayo, Pas. Sige po. At nang tayo ay may prayer meeting kami mamaya. Anong oras po? Mamaya pa, mga alas 4, alas 5, alas 7. Sina Ate Tessie ay alas 2 hanggang alas 4. Dalawa po ang prayer meeting namin. Pag mga kapatid kay Lord, God bless you po. Sister Ruth, hindi ka pa makapasok, Sister Ruth? Meron din po ngayon sa hospital naman po. Pero nung magbasa po ako ng, teka lang po, wala. Magbasa po ako ng comments scene daw po ng pelikula. Sinabi ng pelikula yon kapatid? Yung nawala sa sa sasakyan, drive yung school bus. Kung pelikula man po yun, parang tayo ay hinadaya din Opo, pwede siyang content ng mga vlogger. Yes. Para ay content. Hallelujah. Opo. Pero sa atin, awareness yun para makapaganda rin po tayo. Kaya salamat din. Awareness. Yan. Sabi, Sister ba ito? Opo, may lang po kayo din mo. Grabe, Lord. Makita ng iba. Ay, di makapasok si Sister Ruth. Hallelujah.
Sino po yung mga kasama natin? May mga comment pa po dyan. Matutong aral tayo, may aral. Pasok ka, Sister Marisa. Invite mo po ako. Sister Ruth, God bless mga kapatid sa church. May prayer meeting po silang mga alas 2. Sister Darlene, Ate Tessie, mga kapatid, salamat po. Ipag-pray niyo po yung mga nangyayari. Amen. Pasama mo sa prayer yung aking pong bayaw, kapatid, asawa po ng ate ko. Di inaoperahan ba sa sa prostate. Ipag-pray po natin ngayon bago sa closing para mag-agree-agree po tayo. I-testing ko nga kung makapasok, Sister Ruth. Sister Ruth. Sister Jelly, kumusta po kayo dyan sa Israel? Magbasa po kayo, Pastora. Hinahanap ko lang si Sister Ruth. Hindi daw po siya, ay nagja-chapel daw Sister Marisa. Hindi daw po kumapasok. Sister Ruth. Ay, hindi ko mahanap. Wala. Hindi daw po siya makapasok. Pastora, baka po wala siyang signal. Oo nga po. So, okay lang po. Ayan. So, hindi nga. Si Kuya Dadong. Ayan, ipagpe-pray daw po natin. Pastora. Opo. Si Barbie. Ito po ay isang youth ko dito sa Alapan. Nagwa-watching. Hello, Sister Barbie. Yes. Pakibati nyo na po at tayo ay Ito po, si pakasama din daw po sa prayer. Kapatid po ni Sister Ruth. Si Kuya Dadong. yes, Mo? tandaan po natin si Brother Dadong. Tsaka si ang prayer po ni Brother June. Kasama din po sa prayer mga bata dito po sa amin, mga nakakasakit. Hallelujah. Ay, uso po ang trangkaso kasi po, padadamihin po nila yung trangkaso kasi po alam nyo na ang gagawin para buong ay malagyan ng Alam nyo na, kaya po mag-ingat po kayo. Isasaboy sila sa taas, tapos magkakasakit ang mga tao, sasabihin nila, may bed po. Hallelujah. Sakit ang ulo. So, kailangan natin manalangin ng protection sa mga bata na hindi po sila trangkasuhin. Si Dadong, Kuya Dadong, si mga bata, tapos yung kapatid nyo, ipagpipray po natin, makisama po tayo sa prayer. So, hindi ko po makita yung iba, mga kapatid, na kasama natin dyan. Salamat kay Sister Marisa, kay Ate Tessie, kay Ate Darlene, sino to, si Joel ba ito? Brother Joel, ikaw po ba yan? Nabaliktad ang pangalan? Apa, Joel na po yan. Ay, kaya hindi ko Joel po siya ma-i-add, hindi ko alam kung sino. Sorry po. Ay, baliktad din. Sa name. Okay. Name. Okay po. Sino pa po yung nandyan? Ay, kapakaway-kaway na po. Hindi ko makita. Orlando Rico po, si Brother June. May kasama po tayong 12 pastor. Hindi ko alam kung sino mga kasama natin, pastor. Pastora, 15 po sa akin. Aba, ang dami yan. Praise the Lord, glory to God. Salamat po sa pagsama nyo. Wala, hindi ko po makita. Sister Lori Jacobe, salamat po. God bless po. Dagdag kaalaman. Chelly, oy, maganda. Kumusta? Pasok at Ate Chelly. At mag-updates tayo sa Israel. Ate Chelly, narinig ka, copy? Invite you at mag-report ka dyan sa Israel. Ating i-check kung makakapag-report si Sister Chelly. Kung anong nangyayari sa Israel. Sister Chelly, accept niyo po para makapag-report ka anong nangyayari sa Israel. Ako, balitaan niyo po kami. Balitaan niyo po kami, Kam. Anong oras na po dyan? Updates po tayo nangyayari sa Israel kasi yan ang number 1 na. Ano nga po ba yung pastora? Ay, decline siya. May ginagawa. Sayang. Siguro po umaga lang sa kanila. Baka umaga lang. Umaga o madaling araw? Oo nga, umaga, mga alas 9, alas 10. Sister Chelly, join with us. Mag-updates ka po kung ano na po ang balita dyan sa Israel. Hello po. Malakas po ba ang signal niyo sa Israel? Sino pa
pa po ang babatiin natin, Pas, bago tayo magpaalam? Ikot po kasi kamay kapipindot di na po maibalik sa dati. Joyous po yun, sorry po. Ang ipagpe-pray natin ay Sister Nora. May work pala si Charlie. May work po siya. Kasama din si prayer si Sister Nora kahapon, yung kanyang request. Ay, may work pala si Sister Cherry. Sorry po, sa susunod na lang. Okay lang po, salamat po sa pag-stay. Anong oras na po dyan sa Israel? So, ang ating ipag-pray, Pastora, ay yung mga prayer request nila, si Kuya Dadong, yung mga bata sa Mindoro. Sino pa po? Yung kamag-anak, tapos si Ate Nora, tapos po ay as the Holy Spirit leads, ipag-pray natin ang Israel kasi sabi doon ang ipinag-pray ang Israel ay pagpapalain ng Diyos at iingatan. Amen. Sa Saipan, salamat kina Ate Ruth, kina Ate Veron, si Ate Rowena, lahat po ng kasama natin ngayon na 15. Salamat po. I-share po natin ito kasi nga po napakahalaga na kung updates tayo sa mundo, lalong maging updates tayo sa salita ng Diyos kasi kailangan natin magpalakasan sa panahon na to. Amen? Kaya nga, Israel time 8:40. Good morning! Hallelujah! So, at saka po, Pas, yung isama natin sa panalangin yung mga bata sa school, na ingatan ni Lord na wag silang magtumbahan, ay nakakaawa eh. Hallelujah. Nadugo yung ganoon, tsaka yung ganito. Opo, so kung wala na po, tayo po ay mag-pray na mga kapatid. At kakain tayo mamaya pa. Tsaka si Pastora may mag-ready yan para mamaya. Subaybayan niyo po mamaya ang rooted to His Word. Dahil kailangan po tayo ay maging rooted sa salita ng Diyos upang hindi tayo madaya. Amen? Kaya mga kapatid na sumama sa amin sa 15, pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen? Tayo po muna yung manalangin. Pastora, ikaw na po balang prayer. Mag-agree po yung manalangin. Hallelujah. Oh Lord God, hallelujah. Lord, we acknowledge your presence, Lord God, in our midst today, Panginoon. Lord, kinikilala po namin ang iyo pong kapangyarihan. Agree po kayo, amen. Hallelujah. Hallelujah. Awit po tayo, Pastora. Awit po tayo. Anong awit po? Alam pong may magagawa si Lord. Pag ano po, iwag na. Sige po, pray tayo. Sige po. Hallelujah. Panginoon, na ikaw ay makapangyarihan sa lahat. O Diyos, at mapantay mo sa Panginoon. Sino man, Panginoon, ang gawa ng tao, o Diyos, at man, Panginoon, ay wala ka po. Jesus. Namin i-deklara ang kapangyarihan mo sa buhay ng mga Panginoon sa oras na ito. Patuloy po kami ang kapangyarihan mo sa buhay, o Diyos, ng iyong mga anak. Jesus. Saan mang panig, Amen. Sa pangalan ni Jesus, agree po tayo mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Dahil ang kapangyarihan mo, o Diyos, ay mapapanghawakan po namin. Jesus, hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus. Bawat salita mo, bawat Lord God, bawat letra ng iyong Panginoon, Lord God, ay makapangyarihan. At walang sino man at walang man ang makalulupig, Panginoon. Jesus. Hallelujah. O Lord, maaring nangyayari ang mga bagay ni ito. Sa ito'y sinabi simula, Panginoon. Sinabi mo na kaya po Diyos, nangyayari ang lahat ng ito. Patuloy lamang Hallelujah. Yes, agree lang po tayo mga kapatid sa power ng agreement. Hallelujah. God, Jesus name. Na kahit na po, O Diyos, dilubyo, kahit na po anumang bagyo, anumang disaster ng buhay, O Diyos, nandyan ka upang kami sa kaluluman. Yes, Jesus. Ikaw pang Hallelujah. Ikaw pang may namin pangalan tayo hanggang sa ikaw ay dumating, O Lord, kung mayroon mang takot sa puso ng sa amin, kung mayroon mang sala, kung mayroon mang, Lord God, pag-alinlangan, Lord,
Diyos, na yung pangako mo, Panginoon, ipatuloy namin alalahanin, O Diyos. Sa Lord God, ang kailangan lang po namin, Panginoon, hindi ka naman po. Kabagay mo po sila. Gawin ang mga sinabi mo, Kabagay mo po yung mga tao, Lord. Nakakaawa. Napasalian ng yung salita ang yung mga sinasabi sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. Salamat po sa pagkakubuhan. May mga sakit, Lord. Pagkakubuhan, Panginoon, na nandyan ka, Panginoon, Lord God, hindi man namin nakakita sa nasampo namin ang iyong presensya sa aming buhay. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. At sa mga nangyayari sa mga panahon ito, O Diyos, alam namin, Panginoon, na nangyayari ito, O Diyos, sapagkat ipinahintulot mo. Yes, Lord. Patuloy, O Diyos, na piliin namin, Panginoon, na maniwala sa iyong salita, O Diyos. Amen. At ito, ibig na sinisubok, Panginoon, Lord God. Sapagkat kami sinisubok mo, Hallelujah. Panginoon, kami patuloy na nakatayo hanggang sa ikaw ay muling dumating. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, na kami, Panginoon, hallelujah, ay patuloy na maging matatag, Panginoon. Amen. Huwag po kaming madaya ng kaawat. Ay patuloy din po ang pasalamatan ang buhay ng bawat isang kasama namin, Lord God, sa random live ni ito ni Pastor Gabriel. Jesus name. Na Brother Joel Villesa, ang kanya po meron na silang mga anak, sa buhay po ni na Brother June, Lord God, sa buhay po ni Sister Nora, Panginoon, Protect Sister them, Marisa, Healing. Jesus. Lord God, si Sister Sili, Panginoon God, at iba pa po natin kasama, Lord God, hindi man namin mabanggit ang kanilang pangalan. Yes, sila, Lord. Hallelujah. Kung taas, Lord God, ang katatapos lamang po na operasyon ng aking pong bayaw, na asawa po tagumpay. Jesus. O Lord God, dahil salamat po, O Diyos, tuloy na po, Lord God. Panginoon, Lord God, ay ginagamit mo lamang instrumento. Ang mga mabubuti at doktor ay ginagamit mo lamang instrumento. Lord God, patuloy pong hinihiling ko ang kumpleto para sa kanya, O Diyos, sa kanya pong operahan, na prostate, Lord God, na ikaw, Diyos, ang turing na pong pagaling, total healing, healing, Jesus, healing. Hallelujah. Thank you rin, Diyos, hallelujah. Sa buhay po, Panginoon, ng kapatid po ni Sister Ruth, na si Veron. Yes, Lord. Dado. Sa pinagdaraanan sa ito. Lord, hipuin niyo po ng iyong mapagpahalang kamay. Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, Jesus. Panginoon God. Dali mo po, Santiago pa. Kamay sa kanya. Jesus. O Diyos, ang kagalingan na kanyang kailangan. Jesus. Hallelujah. Jesus. Yes, agree mga kapatid. Claim it. Yes, claim it. Jesus. Lord, healing. Panginoon. Hallelujah. Bago ang lahat, O Diyos. Jesus. Na Panginoon. Diyos, sa pagkapangyarihan. Yes, kaya mo, Lord God, posibleng bagay sa mga Hallelujah. Hallelujah. Doon po naman sa mga bata na nagkakit, nalagdat, umuulo, at ang dahilan, ano ba ang mga Diyos ang pinagmula? Lord, yung mga udol yan, ang kaso na yan. Lord, in Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Hilingin po sila, Lord God. Kapatid, sila, yung mga pamilya natin. Sa puso. Jesus name. Buhay nila, Hari, O Diyos, ang iyong kapangyarihan. Kaya, Lord God, sa lahat ng mga buhay ng mga batang ito, pinagaling mo na sila, O Diyos. Pinagutin mo na ang karamdam. At anumang espiritu ng sakit karamdaman sa mga lugar na yan, Lord God. Maging sa lahat ng lugar, sa mga estaman, sa mga parkiman. Hallelujah. Jesus. Kakaroon ng mga commotion. Dahil po sa mga kaguluhan, pang-pwede ng iyan, hindi po namin please, Satanas. Please, Satanas. Jesus. Hallelujah, Jesus. Jesus, in Jesus' name, Lord God, we bind in the name of Jesus, anumang espiritu, Lord God, ng panghihimay, anumang espiritu, Jesus, mga sakit, daya sa buhay ng mga tao. Jesus, bind you in the name of Jesus. Oh Lord, salamat sa ito. Salamat din po sa mga kapatid namin, Panginoon, online. Yes, lahat po sila, Israel. Hallelujah. Panginoon, sa balat kami pinagbubog
Buklod mo sa isang spirit. Hallelujah, Lord, pagpakain mo po sila, O Diyos. Hallelujah. Mga GC, Lord, pagpalain mo sila, Lord. Abutin mo sa Panginoon. At patuloy, Lord God, na ang aming puso, ang aming isip, Lord God, upang ang iyong salita, Lord God, patuloy po na unawaan. Hallelujah. Sa ito po yung panahon, Lord God, po yung palakasin ang aming po mga discernment sa pagpapatuloy sa iyong Lord, maraming salamat. At ano man po, Lord God, ang mga pakana ng kaaway, ano man po, Lord God, ang mga plano ng kaaway, uli namin, Lord Jesus, ayos kayo ang kampon Diyos sa Pilipinas. Sa mga school. uli nag-iulat sa amin. Hallelujah. Salamat po, maging aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord God, silang samahan. Lord, ingatan. Hallelujah. Lord God, ay may tuklaw o wala, Panginoon, Lord. Yes, Lord, ingatan mo po sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Na, Lord God, kapangyarihan ang diablo sa kanilang buhay. Galing mo, Lord, dag na lanayin nila ng kaaway. Hallelujah. Ito po yung Diyos ay gawin mo. Nawin mo, O Diyos, sa iyo. Hallelujah. Lord, salamat po sa buhay po nila. Salamat sa mga buhay nila, Panginoon. Salamat sa kapatid, mga kapatid. Manampalataya, ingatan mo sila. Hallelujah, Lord God. Lord, maging si Sister Joy, Sister Lenjo Osir, sa ibang bansa. Panginoon God, ng OFW. Panginoon Lord God, ipanatag niya ang kanyang loob, Panginoon, sapagat Lord, sa Panginoon, samahan mo siya, Panginoon. Nandun ka, aliwin, Panginoon. Yes, Lord. Yung mga nasa Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay po ni Sister Joy. Nawa po, O Diyos, siya ay patuloy na bigyan mo ng kapayapaan sa kanyang pagkatrabaho. Huwag niya, Lord, rin, Lord God, ang mga gawa ng kaisipan, ng kaaway. Yes, Lord. Renew our mind, Lord. Yes, renew. Tawad mo, pinagalit mo, pangalan ng Jesus. Thank you, Lord, sa buhay. Doon po ni Brother June, doon po sa mga kamangyanan, Lord God, na kanya pong pinupuntahan. Patuloy mo sa pagpalain sa pagkasilingkod mo, Panginoon, na ginagamit mo sa lugar ko naman sa mga panahon ito. Sa Lord God, pagpalain, pagkasan, wisdom, Lord God. Amen. Sa kamangyanan, Lord God, hallelujah, ay patuloy, Lord God, makarinig ng iyong salita at maligtas sa panahon, Lord God, muling pagbabalik. Thank you, Lord, sa buhay po nila. Bagi sa mga gawa, sa kanila pong bahay-sambahan, sa mga street chief, God, saan man sila nagtutungo, sa mga evangelism man, kasama si Sister si Arandia, Panginoon, sa lahat ng kapatid, Hallelujah. Lord God, si Pastor G, hallelujah, Jesus, oh Lord God, si Sister Ruth, Sister Nora, Sister Monica, oh Lord God, Sister Rowena Molina, Sister Rowena, hallelujah. Pagkaisahin po kami, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Si Pastora Mariel, paano maging ako, Panginoon? Yes, Lord. Bind us with your love, O God. At namin ang katupakan, O God. Lord God, patuloy po nawa na ang lumabas lamang sa aming mga labi. Lord God, kapag kami maghahalik ng iyong salita, ay ang iyong pag-ibig, Panginoon. Yes, Lord, love. Love, O God. Sa iyo. Kalakasan ng buhay pa rin ng palataya sa amin. Kalakasan at naging kalusugan ng aming kaluluwa at ilabas ng labi sapagkat dyan mo kami tinawag, Panginoon. Dahil kami tinawag, dyan po kami, Lord God, magpo-focus, O Lord God, sa pag-ibig, ang pag-ibig, nasa namin ibinigay mo sa amin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po at sa iyong kalooban, Panginoon, makapag-broadcast pa rin kami, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Ama, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Ang maghapong ito, Ama, tanggapin ito ang aming pagpupuri, aming pasasalamat, pagsamba, pagdakila. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen. Amen. Thank you po sa kagaling ng mga pagkakamdaman sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Salamat po. Hallelujah. Yan, tayo magpasalamat sa sumama sa atin. Tapos tayo ay magbababay na muna. May pabalik po ako na Lucena, may prayer meeting po kami. Mamayang alas 6 hanggang alas 8. Nakahabol ako sa inyo mamaya, Paslina.
sa bahay. Opo. So, magandang tanghali po. Salamat po muli sa pagsama. Sister Rowena Garbarda, salamat po sa buhay mo. God loves you po. Sister Graciela Rolando, salamat po. Lori, Pastor Lina, Rowena Garbarda, sino pa? Sister Jerry, sa Israel, sa susunod, sama ka sa amin sa Random Live para magbalita ka. So maraming salamat po sa 15 na kasama natin ngayon. Ano man po yung mga prayer request nyo na hindi namin nabanggit, anon, whatever it is, Lord, we decree and declare na ikaw po magpapala sa kanila. Ama, maraming salamat at kami po'y maghiwalay-hiwalay, taglay ang iyong pag-ibig, ang kapangyarihan, at patuloy na paglago namin sa pananampalataya, ay aming maranasan at hindi po kami madala ng mundo. Thank you, Father. Jesus name we pray. Amen. Bye-bye po. Magpaalam na po tayo sa bawat... Sa panonood. Bye-bye. Bye-bye.